Nire-report ko lang po yung naging Facebook post. You mentioned. Alleged pa rin siya hanggang yan. Hanggang Sir, alleged. pero kapatid niyo po yung nag-announce na meron. Oh, sabi niya. Wala. Soko ang inayupak. Iyakin pala tong si Chucky Claire. Animal naman talaga naman, oh. Ayan na. Soko na po si Auntie Claire sa mga Duterte diehard supporters. Hindi na po niya kinaya. Kaya ang resulta, nagpa-blatter na po ang naturang attack dog ni Bungit. Nagpa-blatter sa NBI. Ano yun? I-awards ka, Auntie Claire, oh. Vlogger na vlogger ang datingan, ah. Manang-mana po itong si Chucky Claire sa kanyang amo na iyakin din. Pansinin nyo lang ho talaga, no? Lahat po ng mga aliporos ni Bungit, lahat po ay mga iyakin, mga balat sibuyas, mga onion skin. Kagaya po ni Buying, no? Sinabihan po siyang nagurgur na, pumanaw na ospital. Ngayon, nagpa-imbestiga din sa NBI. Putang inang mga bubunistang tanganista. Talagang nagiging sumbungan na ang NBI ng mga hinayupak. Ulul! Yan tayo eh. Kung kayo makabanat sa mga Duterte, wagas, no? Pag ginantihan kayo ng mga DDS, mangiyak-ngiyak. Ano, gusto nyo, kayo lang yung bira ng bira, hindi pwedeng gumanti ang mga DDS. Los nyo. Speaking of Boyeng Rimulya, ayan na ho, tinabla po ng kapatid niyang si John Vic Rimulya. Itong si Boyeng Rimulya, nagtablahan ng mga kumag. Oh. Hindi na po sila nagkaintindihan sa kanilang group chat. Bakit nagtablahan? Oh, mamaya pag-usapan rin po natin. At kamakailan, mainit si Boyeng Rimulya, kaya Leandro Leviste at pumalpak mga ho doon sa kanyang pautot na solar franchise na i-content din po natin kanina. Dahil palpak doon, yun, yung mga paratang na yan, ito, ginamit po talaga ang buong resources ng Bangag admin para patahimikin itong si Leandro Leviste. Aba, Department of Energy, kinansila na po yung kontrata sa pagitan po ng Solar Philippines na sa kaya Leandro Leviste at pinagmulta pa ho ng 24 billion itong batang negosyante, anak ng kamuti talaga, no? Ang tindi ho ng panggigipit, dyan tayo, dyan sila magaling. Magaling po sila manggigipit sa kanilang mga karetiko, sa kanilang hindi kakampi, hindi sumusunod sa agos ng pagkabuhayan nila. Hanapan ka talaga ng problema, hanapan ka talaga ng sakit ng ulo. Ito talaga, hindi po titigil sila hanggat hindi mapatahimik itong si Leandro Leviste. Actually, marami tayong pag-uusapan ngayon eh. Gusto ko nga rin pag-usapan yung mga pahayag ng mga taga Mindanao dahil sa malawakang korupsyon under Marcos admin. Aba, gusto na po talaga naming mga taga Mindanao na hihiwalay na po sa Luzon at Visayas. Ewan ko sa Visayas kung sasama po kayo sa Mindanao. Pero yung sentimiento po kasi ng mga taga Mindanao, nakaranas po talaga ngayon ng panggigibit at diskriminasyon. Ang masaya lang po sa Mindanao, yung naambunan ng mali-malitang pera sa flood control ni Bangag. Yan, mga kongratista, mga buhaya yan, masaya sila. Pero ilang percent, 96% ng mga taga Mindanao, galit na po sa Bangag admin na ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. At syempre, huwag nyo rin po kalimutan i-subscribe ang pangalawang channel ko po, ang Bisdak Historiador. Okay, so
Nalilito ako anong uunahin natin kasi maganda lahat yung topic eh. Kaya tapusin natin ang video ito hanggang dulo para sulit yung panonood po ninyo sa Bisdak Pilipinas. Unahin po muna natin itong mangiyak-ngiyak na si Antigera. Chagi clear! Ang pinakaulo na Marcos attack dog na walang kredibilidad dahil ito ay dating anti-Marcos. Soko na po sa mga Duterte diehard supporters at hindi kinaya kaya nagpakampi at nagpablatter po sa NBI. Ano ka ngayon, Chucky Claire? Anak ka ng kamuti ka, oh. Pag nagsalita ka sa press con, utang ina eh, ang tapang-tapang mong hinayupa ka. Walang araw na hindi ka bumabanat sa mga Duterte. Panay Duterte, Inday Sara. Yung tabas ng bunganga mo, anak ka ng kagwang, tabas ng asong ulol. No? Nangangagat naglalaway, sabi ni Chavit Singson. Talagang nasaktan itong si Chucky Claire. Tangina, ikaw yung nagpauso ng Chucky-Chucky, nagbumirang ngayon at ikaw na ngayon namin tinatawag na Chucky. Tingnan mo yung mukha niya, kamukha talaga si Chucky. Sumugod po ngayong hapon itong si Chucky Claire dyan sa NBI para magsumbong sa di umanong post ng isang DDS na siya po ay pinatamaan. Oh, 'di ba, Chucky Claire? Natakot umano itong naturang Chucky Claire dahil hindi daw siya sanay sa mga ganyan, no, na may gumaganti sa kanya, parang date treat daw. Sinabi niyang date treat eh. So gusto mo talaga, ikaw lang yung bira na bira, buang ka. Kaya nga, anak ng kagwang, ang hinayo, pag sumugod po doon sa NBI, na feeling talagang biktima mo siya. Iiyak na yan. Sige nga. Plingan natin yung mga pinagsasabi niya. Parang maamo siyang tupa dyan eh. Nakaupo pa sa sa table, sa upuan ng NBI director. Feeling niya siya talaga NBI director. Utangin ang opisina ng NBI director, ha? Talagang sinaula ho ninyo yan. O, puti na, Claire. Di ba yung opisina, Auntie Claire? Chucky Claire. Ate, nagpa-blatter po ang naturang spokesperson. Ngayon. Actually, pinaparecord ko lang po. Pinare-report ko lang po. Aha. Yung naging Facebook post ng Luminos by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan Ay! regarding dun sa threats na nailagay nila. Ano? Ito yung address sa akin. Mhm. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawang. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Yun lang? Appendix lang daw ang walang latay. Detreat na. Utang ina, sarcasm lang yung post na yun, Auntie Claire. Utang ina, akala ko ba to abogada? Utang, abogaga pala. Ano daw mangyari sa kanya? Ganon. Utang ina, sa akin nga, ang daming mga detreat sa amin eh. Para naman hindi ka vlogger, Auntie Claire, normal na yan sa atin eh. Masyado ka namang iyakin, anak ka ng kagwang. Napaka-onion skin mo naman. Dapat binasa mo lahat para malaman ng sambayan ng Pilipino. Tuloy oh. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Ay, Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. So, blatter lang talaga.
Kawawa naman tong animal na to. Doctor, baka may mangyari sa akin. Ay puta, dapat nagsampa ka na lang ng kaso. Mautak din eh. No? Mautak na buba. No? Alam niya na hindi tatanggapin yan sa husgado. Kaya ang ginawa niya, magpa-blatter na lang. Sumbong na lang sa kanilang mga kauring nila lang. Ito yung sumbungan nila. Boyeng Remulla, sumbong din yan. Sige nga, tuloy. Oh. After seeing yung post ko. At the time, of course, natakot ka. Oy! Kasi hindi ka naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong Ano? pagbabanta Oy! sa iyong buhay. Oy! So yun yung naramdaman ko. At ako now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung... Uy, kawawa naman to. Yung appendix daw balang baka malatayan. Alam mo, Auntie Claire, masyado kang parang ingot ka na dyan eh. Para sa akin, pinapalaki niya yung ganyang simpleng post lang. Alam mo, normal lang naman yan, mga banata na yan eh. Expected mo yan. Wag ka nang umasa, nagagantihan ka ng papuri, buang ka. Panay ka banat sa mga Duterte. Bira ka ng bira. Anong i-expect mo? Pupurihin ka namin. Oy, Santa Clarang Demonyita. Ganunin ka namin, kantahan ka namin. Uy, galing mo, Auntie Claire, bumanat sa mga Duterte. Papalak pa kami. Para kaming tanga niyan pag gano'n, no? Huwag kang mag-expect na pag ikaw magtanim ka ng kasamaan mo, ay aani ka ng kabutihan. Siyempre, kasamaan yung tinanim mo, kasamaan din yung aanihin mo. Principles of sowing and reaping yan. Golden rule. Kung ayaw mo gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Tama ba? Kung ayaw mong birahin nga ng birahin, hindi huwag ka rin bumira sa mga Duterte. Kung ikaw makasalahula ka sa aming mga DDE, sobra-sobra eh. Sinasabihan mo kami, parang wala kaming mga brain cells, parang ganun eh. Ngayon, ginantihan ka, mangyak-ngyak ka. Ako medyo matagal-tagal naman ako sa pag-vlog, no? Minsan, hindi ko talaga content yung parang birahin mo yung isang political vlogger, personalan, issue-based lang tayo. Pag-usapan natin yung issue. Pero ang problema kasi dito kay Claire Castro, sobra-sobra yung kanyang mga birada sa mga Duterte. Kaya tayong mga DDS, hindi mo rin maiiwasan na sagutin tong anak ng tipaklong na ito. So ito ngayon, sinagot siya, mangyak-ngyak, parang feeling niya dyan, biktima siya, no? Makaawa siya. Nag-change yung mood niya. Pag umarap sa press briefing, putang na, akala mo, rinang-rinang dating tong hinayupak na ito eh. Siya talaga, tama. No, walang fake news sa bunganga niya, anak ng kagwang. Lahat ng mga lumalabas, basura eh. So ito ka ngayon, tuloy natin. Oh. Na yan? January 2. Nandiyan pa Oy. rin ba? O- Nandyan pa rin po. Mhm. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Mm. At sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Mm. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. Oy! At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Oy! Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay. Yung pagiging violente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Oh, tingnan naman ang animal na ito. Didiretso talaga sa mga Duterte. Anong violent sa post na yon? Wala akong nakita eh. Puta, simpleng logic, just sarcasm post eh. Hindi naman literal gurgurin kang buang ka. Yun yung gustong gamitin na word eh. That's part of freedom of expression. Appendix lang, walang latay. Paano magkalatay ng appendix sa loob?
Ibig sabihin niya ng Tigler, there will be a day of reckoning. Kung ngayon, bira ka ng bira sa mga Duterte, tingnan mo, may pasubra ka talaga sa mga Duterte. Pag gayahin mga idolo nila, putang ina, gayang-gaya nga namin eh. Yung mga mura namin, talagang tagus sa bunganga mo. Ikaw rin, wag nyo rin nagayahin yung idolo mo. O mas gusto ko pang gayahin si Tatay Digong kaysa gayahin si Bungit. Sige nga, ikaw gayahin mo si Bungit, 'di ba? Lagi kang full charge. 1,000 watts yung mata mo. Walang tulugan kagaya kay Baki. Putang inang idol mo. Nakangiwi ang panga panay pangungurakot eh. Hindi nga, kunti lang. This post, meron po bang may previous na post towards you? Wala ako napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Ha? Kung meron man before, hahalungkatin ko. Buba! Ang pinakabubang spokesperson sa kasaysayan ng ating bansa na pinasahuran ng mga taxpayer. Ako na maghalungkat. Halungkatin ko. Hoy, Chucky Claire. Kawawa naman doon si Chucky Claire. Ay, mga bubonistang tanganista. Kampihan nyo nga itong inayupak na to. Okay. Pag-usapan nga natin yung post ni Luminous Trexie na sinasabi niya. Ito po ay parang joint po itong FB page ni Trexie Cruz Angeles. So ito po basahin ko muna. Ito yung post na galing kay Luminous by Trexie Cruz Angeles and Amit Paglinawan. Yung sinasabi ni Auntie Claire. Ito kasi yung binasa niya hindi naman lahat. Ewan ko kung maniwala din yung NBI na ditweet ito. Putang ina. Walang magkaka-interest sa'yo, Auntie Claire. Masaya kami sa'yo dahil bagsak si BBM sa trust rating dahil sa'yo. Okay lang yan, anak ka na muti. Sabi dito ni ito yung original post, January to, hindi po ito dinilit ni Luminous by Trexie Cruz Angeles. Sabi niya, nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya. Di ba? Yan nag-umpisa yung Chucky Claire. Anak ka ng kabuti ka. Na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Di ba? Di naman yan talaga siniseryoso ng tao. Putang ina, binayaan nga lang natin. Hindi ko nga yan kinokontent. Lahat ng statement ni Claire Castro, hindi ko yan kinokontent kasi bubuisi tayo dyan eh. May pagkabangag din eh. Ngayon lang kasi nga, natuwa tayo dahil umiyak si Chucky Claire. Makaganti man lang tayo. Kala niya, di naintindihan ng tao na tauhan lang siya. Tuta lang yan, aso lang. At yung inasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder mismo. Pareho lang yung mga Remulla brothers. O di kaya, asawa ng nasa poder. Si Baki. Si BBM at si Baki yung tinutukoy dito. Di wala nang iba. Claire, ito na. Kinul out na ng post. Claire, sana naintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Buta ka na tuta lang naman talaga yan. Hindi man yan loyalista. Kaya nga walang kredibilidad yan si Auntie Claire dahil anti-Marcos po yan. Nag-iba lang yung kanyang paninindigan dahil sinampal kaliwat kanan ni Baki at ni Bungit ng milyon-milyon. Ilang milyon kaya yung buwan niya nito, no? Kada buwan. Milyonarya na yan, maniwala kayo. Galing sa kaba ng bayan nga lang. Di ba, Chucky Claire? Chucky Claire na yung tawag ko dyan, anak ng kamuti. Ito, tuloy natin. Sana rin, sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo. Ano yung humans mo? Siguro parang yung point ko dito yung sa pagkakaintindi ko, yung mga kasamahan niya, yung humans mo, appendix at Q6, Q6 mo lang ang walang latay.
resulta ng mga pinanggagawa mo. Siyempre, normal talaga yun magkalaglagan pagdating ng panahon. Kasi si Claire Castro, alam niya lahat yung mga nangyayari dyan, pangungurakot. Baka may malita nga rin yan, eh. Di ba natanggap ka, Auntie Claire, no? Ito yung word na sinasabi niya, no? Na detreat daw. Ano sa tingin ho ninyo? Nilaglag ka, ito nga. Maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinanggagawa mo. So, detreat ba ho ito sa inyo? Para sa akin, hindi. Iba nga pong termino yung ginagamit eh. Hindi naman sinasabi, gorgorin kita. Oh. Appendix ng walang latay, putang ina, ang layo no sa detreat, no, anak ng kagwang. Kaya nga hindi siya nagsampa ng kaso kasi malayo sa detreat. Sabi niya, alam namin yung tuloy natin. Yaan mo na yung nasa taas, no? Mahirap talaga yan silang gantihan, pero ikaw ay iwan. Gantihan, ano bang ganti na point dito? Ganti na kasuhan? Hindi naman sinasabi ganti ang gurgurin ka, buang ka talaga. Kakasuhan? Na ba siyempre kasuhan ka talaga? Kasama ka talaga sa makulong. Meron talagang, there will be a day of reckoning. Alam namin yan. Dagdag pa, alam namin yan, Chucky, stunt mo na yan. Ay di sa iyo. Tama. Lahat ng mga sinasabi niya, hindi yan sa kanya. Pinainutos lang yan ni Baki. Di mo tipo ang nanglalait. Di ba? Hindi naman talaga yan yung ano niya. Yung content na, content ako, manglait ako. Walang ganun. Wala namang manika-manika. Wala namang tsaki-tsaki. Sa kanya lang pautot. Di bagay. Di mo gamay. Bakikaw ka. Awkward ba? Okay, talay. Pero sige, sa ikaliligaya mo, aayuda kami na nagpapanggap, sa pagpapanggap mong makalibil kayo ni Lisa. Kasi feeling ni Auntie Claire, kalibil sila ni Lisa eh, kaututang dila eh. Games tayo. Oh. You want? Ano ba naman yun sa Ano ba naman yun sa magkakabayan? Magkakababayan? Di ba? O siya, may pakyo ka. Punier sa'yo. Pinakyo pa. No? Punier daw sa'yo. Yon po yung post ni Attorney, yung Trixie Cruz Angeles at Amit Paglinawan. So kaya ngayon siya ay nangyari, Claire. Hindi mo ba tiningnan masyado yung konteksto ng post na yon? Kasi pag ako natumingin wala namang doon, wala namang detreat eh. Isipin mo isang post lang yun yung pinansin niya. Hindi daw niya alam kung meron pang nauna, putang ina. Meron pa ho yan. Alam mo namin yan. Hindi po kami titigil sa kakapost at kakatawa sa'yo kasi kakatawanan ka. Chucky Claire ka na tawag namin eh. Ano po yung sense ng kanyang pagbablatter? Dapat, nag-file ka na lang ng kaso kung sa tingin mo, grave threat po ito. Pero hindi nga ho ito grave threat. Ito nga ho lang ay tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Ito yung expression ko sa pinanggagawa mo. Nasa gobyerno ka, nagtatrabaho. Akala ko naman, hindi ka abogada eh. Hindi na, abogada ba to? Akala ko ba naman abogada ka? May pinag-aralan ka? Nag-aaral ka ng abogasiya? Sabi nga sa Supreme Court even if the highest criticism, to the highest level of criticism, yung mga public servant, putang ina, walang kaso yan. No? Hindi mo pwedeng kasuhan yung mga nag-criticize sa'yo. Walang defamation yan. Walang grave threat yan. Putang ina, bakit ba nag-post itong si Attorney Trixie? Dahil sa pinanggagawa mo bilang isang spokesperson, connection yan sa trabaho mo. Excuse me po. Kaya, ito yung ganti. Ito may post pa, Auntie Claire. January 2 din. Bago yung pinost mo na pinablatter mo ngayon. Sabi niya, hindi ba dapat binibigyan natin ng award si Auntie Claire for being the prime mover
in delivering a negative 14% and negative 3 rating plus negative 27% for the president? Salamat kaayo. Okay. Alam po natin na galit naman tayo talaga kay Auntie Claire, no? Kasi yung bunganga, puro basura. Hindi rin naman siguro sabihin mo, Auntie Claire, na kami ay gusto ka nang ipagurgur dahil sumagot kami sa mga banat mo. Respetuhin mo rin yung aming ribat sa'yo. Batuhan lang tayo, pagalingan na lang ng pagpapaliwanag, pagalingan na lang kung paano natin mapaniwala ang taong bayan dahil dito lang din po kami bumabawi sa social media. So ngayon kayo, tinatamaan kayo, nagpa-blatter na susumbong na kayo. Kaya ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, iyakin ka daw, Auntie Claire. Wala? Pakinggan natin. Hayaan na natin yan si Auntie Claire kasi alam nyo, entertainment natin yan siya. Kaya ayaw ko nga na mamaya iparesign yan ni Bonggit eh. Oo. She's our entertainment. Saan ka ba naman makakita ng spokesperson na nang-a-attack ng Vice President? Di ba? Surely, hindi na yung trabaho ng spokesperson na ranggo ay undersecretary. Napakataas ng sweldo niyan. Correct. May mga representation and travel allowance pa yan. Dami yan, milyon. Kaya, gusto niya makipagdebate, meron ako, bigay sa kanya, si Chucky Doll. Chucky Claire. Debate nga, Chucky Claire. Alam mo, gusto pa naman ni Chucky Claire na makipagdebate kay Ma'am Rowena Guanzon. At gusto rin makipagdebate rin kay Ma'am Malutikia. Yan si Chucky Claire. Pero wala eh. Kahit mga didis vlogger lang yan, putang ina, hindi over yan si Chucky Claire, sa akin lang. Ang buban yan eh. Iyakin masyado. Ano lang siya, busa lang, no? Meron lang tapal yung bunganga. Kaya, siyempre, kakagat siya dyan dahil pira-pira lang naman yan. Hindi ako naniniwala sa'yo, Chucky Claire, na yung mga ipinaglalaban mo ay dahil sa prinsipyo mo, ay dahil sa humahanga ka kay BBM. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala na yung panay banat mo sa mga Duterte dahil galit ka sa mga Duterte. Hindi ako naniniwala dyan. At lalong hindi ako naniniwala na yung panay depensa mo kay Bungit dahil idolo mo si Bungit at naniniwala kang may magandang nagawa si Bungit sa bayan. Hindi ako naniniwala dyan. Sa totoo lang. Spokesperson ka eh. Ang dapat inuulat mo yung mga nagawa ni Bungit. Wala ka mang maiulat eh. Anong ginawa mo? Atak ng atak sa mga Duterte. Kasi sinasahuran ka ng taong bayan. Actually, yung sinasampahan mo ng nagpa-blatter ka ngayon sa isang tao, yan naman nagbabayad sa'yo ng sahod eh. Isipin mo, amo mo, pinablatter mo. O di ba ho? Yung mga public servant, wala kayong karapatan na magpa-blatter sa mga taxpayer. Dahil amo nyo kami. Kamalas nyo. Dahil pinasok ninyo yung trabaho po ninyo, yung trabaho sa gobyerno. Talagang birahin ka ng birahin ng taong bayan. Karapatan naman ho talaga ng maraming Pilipino na mag-criticize po sa mga opisyal ng gobyerno na walang ginagawang mabuti sa bayan. Kagaya kay Bongbong Marcos. Ano ba ang pagkakaiba ho ninyo ni Bongbong? No? Kayong mga gabinete, kayong mga undersecretary. Isim lang naman kayo. Public servant kayo. Ang sahod ninyo, pinapakain ninyo sa pamilya ho ninyo galing sa tax ng bayan. Nagkaiba lang dahil mataas na posisyon si Bungit, kayo, tauhan kayo ni Bungit. Kaya kung iyakin si Bungit, iyakin ka rin. Tanggapin nyo. Huwag mag-onion skin. Kagaya itong mga Remulla brothers. Ang tindi makabanat sa mga Duterte.
Pag binira ng mga DDS din, ito NBI din. Yung sasabihin ng mga DDS nagpapakalat ng fake news. Pero pag kayo nagpapakalat ng fake news, okay lang sa inyo. Anong hostisya niyan? Kagaya nga ho nito, mga kabisdak, grabe po ang ginawa nila kay Leandro Leviste. Di ba, Boyeng, nagpakalat ka ng fake news doon sa prangkisa na nagbinta daw si Leandro? Eh, hindi naman ho. Totoo. Kayo dapat ang makasuhan. So ngayon, pinipilit po nilang gipitin itong si Leandro Leviste. Talagang binabraso na si Leandro ngayon. Mantakin mo, pati yung kanyang negosyo na wala namang kinalaman dito sa flood control. Pinalutang na si Leandro Leviste ay inabuso yung congressional franchise. Hindi naman totoo. Malaman-laman natin, naglabas ng statement ang Meralco. Ang sabi, hindi yan totoo na nagbibinta si Leandro Leviste ng franchise sa amin. Dahil hindi umubra yun, dahil pumalpak sila sa paninira kay Leandro Leviste, may bago ngayon. Grabe ang tindi, no? Ang bilis ng ang bilis ng bagong atake kay Leandro Leviste. Pagkatapos na sunog, hindi pa nga nag-apologize itong si Boyeng, pati yung DZRH, hindi pa nga sinabi nila na, oy, mali po, misinform po yung fake news po yung sinasabi ni Boyeng. Hindi pa sila naglabas ng ganong statement. At ang tanging naglabas lang in fairness, ABS-CBN. Nilabas nila yung statement ng Meralco. Siguro kasi meron bang share yung ABS-CBN sa Meralco? Kaya nilinaw nila yon na wala silang binili na, ang tawag dyan, binili na franchise galing kay Leandro Leviste. Kaya siguro, nilinaw nila. Hindi ko alam kung may shares pa ba yung mga Lopezes sa Meralco o nabinta na rin ba? Pag-google nga sa ChatGPT. Okay, ito po yung nangyayari ngayon. Bigla pong pinalutang ngayon ng Department of Energy. So gamit na talaga yung Department of Energy kasi konektado sa solar ni Leandro Leviste. Alam na natin ito ay may kinalaman pa rin sa mga Cabral Files, mga isiniwalat ni Leandro Leviste sa pangungurakot sa Kaban ng Bayan. Ano po yung latest news ngayon? O hito. Muntakin mo Ang GMA News hindi man lang naglabas ng balita tungkol po sa statement ng Meralco na umano'y itong si Boyeng Remulla ay nagpapakalat ng fake news. O tingnan mo. Pero itong balitang ito, pinalabas po nila. Kasi nga, kasiraan kay Leandro Leviste. Magkano kaya, GMA? Halos 12,000 megawatts na kontrata na iginawad ng Solar Philippines. Ito yung kumpanya ni Leandro Leviste noong 2024 at 2025 na ang founder ay si Kong Leandro Leviste, terminated na dahil sa kabiguan nitong tumalima sa contractual obligations ayon kay DOE Secretary Sharon Garin. Putang ina, kano-ano ba to ni Garin ng kongresistang dingbak siya? Pinutol na daw yung kontrata dahil hindi tumalima sa contractual obligations. Ba't ang bilis, Kung kailan po nagsiwalat si Leandro Leviste ng mga Cabral Files, saka naman may mga issue sa mga kumpanya ni Leandro Leviste. Ano ho sa tingin ninyo? Ito ba ay coincidence? O talagang planado na po nila ngayon, ang punteriya na po nila ay si Leandro Leviste, itong batang matapang na ito, na patatahimikin? Ako sa akin, ito ho yung aking nakikita. Alam mo pa, ito yung pinakamabigat na gustong gawin ng Marcos admin, Department of Energy. Ang sabi po dyan, Department of Energy confirms termination of Solar Philippines contracts tied to Representative Leandro Leviste 24 billion in penalties. Sabi ng ni Garin, Secretary,
What we want are legitimate investors. That's why we're cleaning it out. Ulul! Legitimate investor, hindi pa legal na investors. Itong si Leandro Leviste, anak kayo ng kagwang, no? Pinagmulta ng 24 billion. Alam niyo ho, hindi pa naman po yan talaga, no, penal na magmulta ng 24 billion. Siyempre, may mga abogado yan. Sampa pa rin yan sa korte. So, legal battle pa rin yan. Isipin mo yung 24 billion pesos. Mantakin nyo, ha? Ang hinahabol ngayon ng gobyernong nakangiwi ang panga ay itong mga galit sa korupsyon. At ang pinagmumulta po nila, itong galit sa korupsyon. Pero yung totoong mga kurakot, hindi man lang ho nila mahuli-huli at mapakulong at mapagbayad ng bilyon-bilyon. Kagaya ni Martin Romualdez, Saldico at iba pa. Pati si Lisa Baki. Martin Romualdez, saan yung kaso? Wala. Yung galit sa mga kurakot, ito ginigipit. Napaka-obvious. Sa akin po ha, itong ginawa ho nila kay Leandro Leviste ay patunay lamang ho na ang mga isinisiwalat ni Leandro ay sumapulpo sa Malacanang. Gamit na nga ho yung Department of Energy. Gamit na ho yung Ombudsman. Next nito, NBI. Kongreso, ginamit na rin ho para patahimikin itong si Leandro Leviste. Alam niyo ho, ewan ko lang kung hanggang saan ang pasensya ng taong bayan. Pag tiningnan mo ha, may sense itong mga sinasabi ni Leandro Leviste. Teka lang. Na, bakit no? Bakit siya? Siya yung pinag-initan ngayon at siya yung pinagkaabalahan ngayon ng gobyernong Marcos at pinunduhan pa para patahimikin. Bakit hindi po yung mga kurakot? Pakinggan natin si matapang na congressman. Yung ikinalulungkot ko is the fact na yung government resources ay ginagamit para patahimikin ako. Dahil sa daming mga problema ng bansa, all the more yung corruption investigation, I don't know why not enough people are questioning why is the government focused on making me quiet and focusing on my possession of the files instead of addressing why the files are not being released. Okay. Oh, di ba? Bakit si Leandro Leviste? Bakit hindi po natin utang ina ayusin yung mga kurakot? Hindi po nating hulihin na hanggang ngayon wala pa rin po kayong malalaking isda. Bakit yung mga galit sa kurakot, yung pinagkakasuhan po, pinag-iinitan ngayon? Maliwanag ko. Naayaw po ng gobyernong ito matukoy ang mastermind. Dahil yung mastermind na sabi ni Manong Chavit Singson ay si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico. O paano mo huli yan, anak na kamuti? Matangin na, no? Paano mahuli itong mga kawatan? Sila rin nag-imbestiga. Meron pang ICI, wala ng tao. Tangin na, Independent Commission for Infrastructure, maghuhuli daw sa mga kurakot. Wala na po silang tao eh. Anak ng solo flight na lang. Si Reyes, putang ina. Nandun si Azurin. Azurin naman. Ang kakapal ng mga mukha. Ayaw pa magsibabaan dyan sa ICC. Ulul. Sabi ni Azurin, wala pa daw direktiba na alisin daw yung ICC, ICI. Tangina ka ni ICC, ICI. Pag-usapan nga rin nga natin, mamaya-maya yung ICI. Ito tingnan mo pakinggan muna natin. Ito nga, balitang ito, na wala na, tunaw na po yung ICI ni Bongit. Ang kakapal na mukha, oh. Opo, ang nakikita ko naman po dito is in the event po na they deem it na gano'n nga po ang i-terminate na nila o i-abolish ang ICI because they feel na parang by duplication po ng function, wala ko tayong magagawa. But so far, as of now, wala pa po
na mag-notice. That's why sabi ko nga is we have to write the Office of the President if they are still appointing a new replacement for the resigned commissioners po ng ICI. Pero sir, wala pa pong response from the Office of the President kung sila ngay mag-appoint, wala pang feedback. So para wala pa ho, kaya nga sabi ko nga ako is we have to formally write the Office of the President kasi nga we are expecting na nung nag-take effect po yung resignation ni Commissioner Singson ay meron na ho silang inaay na papalit po kay Commissioner Singson, and then it was followed by the resignation of Commissioner Fajardo. So kaya sinadjust ko po last week na I think it's high time na we have to write the Office of the President for us to get a clear guidance kung ano po ba ang magiging fate ng ICI po. So technically you're in limbo right now kasi Wala na yan. Anak ng kagwang, isa lang yan. Alam mo, pinagluluko tayo dyan. May budget dyan, 40 million eh. Ginagago nga tayo eh. Ng mga animal na ito. Ito dapat yung ipakukulong lahat. Di ba, Antikler, kasama ka? Lalaruan lang ang mga Pilipino ng gobyernong ito. Sa tingin ko, wala na yan. Sabi nga Pebrero daw, tunaw na yan, i-abolish na yung ICI. Di ba sinabi rin na naman ni Boyeng Remulla na wala na daw yan eh. Speaking of Boyeng Remulla, dugtong na natin, yung Remulla Brothers, na nagtablahan po sila. Saan po sila nagtatablahan? O ito po, mga kabisdak. Itong patungkol sa anak ng kamote, yung warrant of arrest di umano. ICC na to, hindi na ICI. Bungit! Chucky Clear! Sinabi muli ngayong araw ni John Vic Remulla na wala. Hindi totoo yung sinasabi ng kapatid ko na merong warrant of arrest laban kay Senator Bato, kaya nagkagulo sila lalo. Yung group chat nila nagulo. Ito, pakinggan po natin yung sinasabi ng sinungaling din si John Vic. So you mentioned Alleged pa rin siya hanggang ngayon. Hanggang Sir, ngayon. pero kapatid niyo po yung nag-announce na meron. Oh, sabi niya. Tingnan mo, sabi Pero niya. as far as I'm concerned, wala pa ako nakikitang formal copy of a warrant of arrest or request for an arrest from the ICC. So just to make it clear, the DFA, neither the DFA nor the LGU, the DILG, PNP, nor the Center for Transnational Crimes have received a formal copy of the warrant of arrest. However, there are several people who claim to have seen a copy, but the formal copy has not been yet shown to us. So, as far as we are concerned, wala pa talagang warrant of arrest. Sir, sorry, pahabol. Hindi pahiya si Boyeng dyan. Tayo na, no? Kapatid niya, no? Hindi inuuyunan. Muling nanindigan siya, wala eh. Sa kanya yun, meron eh. Sasabi niya, pero ako wala. Magsuntukan na lang kayo, sir. Alam mo, darating ang panahon, itong magkapatid, magrambol din to. Kasi dito sa akin, talagang muling nilaglag ni John Vic eh. Yung kanyang kapatid eh. Pero sabi rin naman kasi ni John Vic, wala akong hawak eh talaga. Walang kopya na mayroong ICC warrant of arrest si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Boyeng, nasa cellphone. Sinong paniwalaan, John Vic, Boyeng, sino ang paniwalaan namin sa inyong dalawa? Ayaw naman namin na mag-away kayong dalawa kasi gusto namin magkaisa kayo. Magkaisa kayong babaon sa Kumunoy kasama ni Bungit. Malapit na, there will be a day of reckoning. Tingnan mo, dito sa official ni Bangag, pati sila, hindi sila nagkakaintindihan. Ito yung maliwanag na walang papuntahan ang Pilipinas sa gobyernong ito. Dahil sila na ho dito nagtatablahan. Sila nagkakagatan, putang mga asong ulol na ito eh. Kaya ito, pa-update lang sa ICC. Muling nag-request po ang kampo ni former President Duterte ng interim release. Sana nga ho, no?
mapagbigyan na po itong si Tatay Digong dahil sa kanyang edad. 80 years old na po ito. 81, 82 na ho yata si Tatay Digong. Kailangan na po niya talaga ng kalinga. At ang good news nito, sa request na interim release ng kampo ni former President Duterte, may mga ina-attach sila na bago na dokumento, no? Dahil 'di ba, yung kalusugan ni Tatay Digong, mga medical records, kasi talagang sobrang bagsak po yung katawan ni Tatay Digong. Yan po ang isa sa mga problema po ni Tatay Diggs. Deserve na po ni Tatay Digong na makauwi. Huwag na nating hintayin yung 2028. Sana po ay mapagbigyan na. Kayong ICC kayo, malapit na po kayo talaga arestuhin ni Putin. Kukunin talaga kayo dyan. At ni Donald Trump. Tigas ng ulo ninyo, huwag kayo magpaloko kay Bungit. Masyadong marka-demonyo po yung datingan. Alam nyo po napag-usapan na po natin si Tatay Digong. Pwede bang pag-usapan din po natin yung hinanakit ng mga taga Mindanao? Alam mo po ang mga Mindanao, nakaranas po talaga ngayon ng diskriminasyon. Sa pondo, sa budget, talagang behind po kami. No? Kawawa, yung mga subway, mga railway system project, big tickets project sa Mindanao, wala. Kasi nga, nadadamay po ang Mindanao sa political war ng Duterte at Marcos. Dahil pinipersonal na ngayon ng mga Marcos ang mga Duterte. Hindi na ho sila nakontento na si Tatay Digong kinidnap papuntang ICC, at hindi na po sila nakontentong banat-banat sa mga Duterte, pati po taga Mindanao na damay na. Pag ikaw taga Mindanao ay siraulo ka kung mag-BBM ka. O sasabihin ko sa'yo, taga Mindanao ka, tanga mo. No? 96% ng mga taga Mindanao galit sa Marcos admin. Kaya 'di ba nung una, lumulutang yung One Mindanao, Bibot Alvarez yun nagtatawag. Tapos recession si Kiko Barsagaw na pinopost din. Ngayon po, mga taga Mindanao na po talaga mismo ang gustong humiwalay na ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Bakit po? Naisip namin yan. Dahil nga, nakaranas na po kami ngayon ng diskriminasyon under Marcos admin at napipersonal na po ang mga taga Mindanao. Marami na pong sumisigaw, nahihiwalay na po kami. Sorry po sa mga taga Luzon, kaibigan natin, mga taga Visayas. Pero ito po yung sentimento ng mga taga Mindanao. Dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansang ito, mukhang wala na po tayong pag-asa. Tingnan mo naman yung korupsyon under Marcos admin sa Luzon, mga buhaya, sobra-sobra. Mga politiko, may mga sungay na may mga buntot pa. Kaya kaming taga Mindanao, ano po yung progreso na mararanasan namin kung yung korupsyon under Marcos admin ay magpapatuloy? Kaya narito po ang sentimento ng maraming taga Mindanao na gusto na pong humiwalay sa Luzon at Visayas. Pakinggan natin. Muling iginiit ng mga taga Mindanao ang paghiwalay nila sa Visayas at Luzon o sa Pilipinas at formal na gawing independenteng bansang Mindanao. Ang dahilan sa kanilang hakbang sa report ni Joel de la Cruz. Ihiwalay na lang ang isla ng Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Ito ang nakikitang solusyon ng mga taga Mindanao upang marisolba ang malalang korupsyon sa bansa at gawing independenteng bansa ang Mindanao. Hindi mapagkakailanan na pag-iwanan ang Mindanao sa pag-unlad sa ekonomiya at infrastruktura sa mahabang panahon sa kabila ng malaking ambag ng isla sa bansa. Sa patuloy na serye ng Mindanao People's Consultative na ginanap naman sa lungsod ng Butuan, marami sa mga Karaganon ang sumasang-ayon na humiwalay na ang Mindanao at gawin na itong isang bansa. Itong kagustuhan ng Mindanao na mga tao na maghiwalay na lang sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari, no, na mga kaguluhan na bunga ng hindi magandang
pamamalakad ng kasalukuyang gobyerno. Mahaba man at hindi madali ang proseso para maging ganap na isang independenteng bansa ang Mindanao, nananatiling positibo ang mga Mindanaoan na maisakatuparan ito. For decades, ilang dekada na yung panaginip na yan. At makikita mo rin na ang mga tao, they're looking for hope. Di ba, naghahanap sila ng pag-asa. Kasi sa ngayon, ang maririnig mo, sasabihin lang nila na wala nang pag-asa itong bayan natin, wala nang mangyayari, wala nang pagbabago. So, for all of us, di ba, pag-asa lang naman ang hinahanap natin. To partner that with hard work, to achieve our dreams, maganda na yun. Malaking success na yun. At this stage, ang alam ko, meron na palang resolution to have an independent Mindanao in 1986 filed by Mr. Robin Canoy, a very famous patriot, Mindanaon patriot. So sa ngayon, it's enough to discuss na buhayin yung resolution na yon. Kung meron mang revision, i-revise. But the point is, we should start discussing this para sa kinabukasan ng mga anak at mga apo natin. Matatandaan ang unang nagsulong ng Federal Republic of Mindanao noon pang 1986 ay ang yumaong Reuben Canoy. Bukod noong 1986, naging usapin din ang kagustuhan ng ilang mga taga Mindanao na humiwalay na sa Visayas at Luzon noong 2024 dahil sa kawalan ng pagbabago at paglago sa naturang isla. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng Mindanao People's Consultative Conference sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang malaman ang kanilang sentimento at opinyon sa posibleng paghiwalay ng isla sa Pilipinas. Ito si Joel de la Cruz, ang inyong tumayo citizen balahibo ko. correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Tumayo balahibo ko yung gusto nang hiwalay ng mga taga Mindanao sa Luzon at Visayas. Pabor na pabor po ako dyan. Dahil ako ay taga Mindanao, Caraga rin po ako. This is the time. 1986 pa pala ito. 40 years na. 1986, panahon ito ni masipa na si Bangag dito, no? O yung tatay niya, Marcos. So 40 years, it's a people power revolution. So ngayon, 40 years na rin po ito na gustong humiwalay ng mga taga Mindanao sa Luzon at Visayas kasi magulo kayo. Mga taga Luzon, kami yung kawawa. Putang ina, ilang taon na ba ang Pilipinas sa mundong ito? Wala kaming release. As in, pinagkaitan po kami. Lahat. Wala nga pong doon, wala nga pong anak ng kagwang Department of Labor and Employment. Walang head office ng mga gobyerno, walang departamento ng gobyerno sa Mindanao. Saan ba kayong mga hinayupak? Pupunta pa kami sa Maynila, sa Luzon. Kaya kawawa po kami. Kaya this is the time siguro na humiwalay na kami. Putang ina sa inyo na si Bongbong Marcos habang buhay magpakailanman. Yung mga kaibigan nating mga taga Luzon, pwede po kayo mag-migrate sa Mindanao. Malawak lupain ko doon. May bahay ako doon, mag-boarding house tayo. Pero sa akin, siguro, puwera biro, panahon na po talaga. Nahihiwalay na po kami. Meron po kaming leader na gusto naming mamuno. Mga Duterte po. Dahil nakakita po kami ng pag-asa. Kung sa mga taga Luzon ay ang mga Duterte ay sakit sa ulo ho ninyo. Pero sa amin, ang mga Duterte ay treasure po sa mga taga Mindanao. Marami pong resources ang Mindanao. May langis po kami dun. Malapit sa Malaysia, Indonesia. Pwede po na kami makipagkaibigan sa China kung ayaw po ni Bongit. Meron po akong i-play na video, panoorin po natin. Ito po ay tungkol sa Mindanao. Or lang, sa mga kaibigan nating mga Luzon para makita lang po ninyo ang Mindanao. At tinanggalan ko lang ng background music para hindi po tayo makapiright. Pero maganda po yung dubbing nito. Pakinggan po natin, panoorin po natin. Ito po ay Republic of Mindanao. Kita po yung mga resources niyan. Philippine Eagle. At saka yung kultura po namin, napakaraming kultura po ng Mindanao na dapat ma-highlights po bilang isang Pilipino sana. Kaso napabayaan po ito
hindi ho ito binigyan ng pansin ng gobyernong ito. Okay na sana sa panahon ni Tatay Digong, subalit nakaranas na naman po Mindanao. kami. Pakinggan natin. The Emerald Heart of the Philippines. Grabe ganda. Nestled in the southern part of the Philippines. Yan po yung mga kalikasan. Mindanao is a jewel that dazzles with its untouched beauty, abundant resources, and a vibrant tapestry of culture and community. Yan po. The sprawling island, often celebrated as a land of peace and prosperity, is a paradise waiting to be discovered. Siargao po From yan. its pristine beaches to its majestic mountain ranges, Mindanao offers a diverse array of landscapes that captivate and inspire. The long stretches of fine sand along its coastlines invite travelers to relax and soak in the sun, while the clear blue waters provide a playground for those seeking adventure. The island's towering peaks, such as Mount Apo, the highest point in the Philippines, offer breathtaking views and a challenge for avid hikers. Grabe. Kultura ng Mindanao. Marami po kaming kultura po sa Yet Mindanao. Mindanao's allure is not confined to its natural beauty alone, because it is renowned for its extraordinary culinary delights. A wealth of fruits is available year-round, with tropical varieties such as durian, mangosteen, and pomelo gracing local markets. Grabe. The food culture here is a vibrant celebration of flavors, with dishes that reflect the island's rich heritage and diverse influences. The true heart of Mindanao, however, lies in its people. Known for their warm hospitality and resilience, the inhabitants of Mindanao wear smiles as their most enduring accessory. Whether facing the challenges of daily life or celebrating moments of triumph, the people of Mindanao embody a spirit of optimism and unity. Their strength and grace are woven into the very fabric of the land. Mindanao's fertile soil is another testament to its bounty. The region's vast farmlands are a lush tapestry of crops, providing an abundance of produce that feeds both local communities and international markets. Rice paddies, cornfields, and plantations of bananas, coconuts, and coffee beans stretch as far as the eye can see, demonstrating the island's role as a vital agricultural hub. This land of plenty is not just a place of scenic beauty, but a thriving ecosystem where nature and human endeavor coexist harmoniously. Mindanao's story is one of harmony and hope, of a land that offers its riches to all who seek its embrace. In every sunrise over the horizon, every taste of its diverse cuisine, and every friendly encounter with its people, the island tells a tale of beauty, bounty, and boundless potential. It is a reminder that amidst the challenges and triumphs, there is always a place where peace and plenty come together. And it is here in Mindanao. Come and experience its splendor. Grabe, tumayo po yung balahibo ko. Sana po, after 40 years ng pakikibaka ng mga taga Mindanao, ay mapagbigyan na po tayo. Kung si Vice President Inday Sara man maging presidente, Day, sana unahin mo na to, Day, kasi pag bumaba sa pwesto rin ng mga Duterte, babalik na naman ng Pilipinas sa dati, iwalay na lang po kami. Dahil marami naman pong mga kurakot dito sa Luzon, sa inyo na lang yung mga buayang iyan. Dahil kawawa po kami. Napag-iwanan po kami. Yung malaking pundo nasa Imperial Manila, mga oligarkiya sa Maynila, mga kurakot na sa Maynila. So ano bang ang future namin? Kung kayo mga taga Luzon, hindi nga ho kayo naabot ng biyaya na
mas malapit kayo sa Imperial Manila, South and North Luzon, paano pa kami na taga Mindanao? Yang layo-layo namin sa katotohanan. Kaya sana, meron pong makaisip at sana mapagbigyan tayo, tayong mga taga Mindanao, na panahon na tayo ay maging isang bansang malayang Mindanao. Tumayo balahibo ko at makaiwas na po kami sa mga kurakot na mga politikong nandito namumuhay sa mga magagarang subdivision sa Metro Manila. Grabe yung resources ng Mindanao. Kaya po natin ito. Kaya ikaw, Auntie Claire, nakanang kagwang ka, huwag kang umiyak, hoy! Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.